Mainit na isyu ngayon sa bulwagan ng Senado. May napipisil na nga bang bagong upo bilang Senate President? Kumakalat ngayon ang balita sa iba't ibang online platforms na si dating Senador Kiko Pangilinan umano ang ipapalit kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng mga balibalita at girian sa politika, binasag na ang katahimikan ng magsalita rin sa wakas si dating Senator Gringo Honasan tungkol sa isyong ito. Ayon sa mga bulong-bulungan, tila wala na raw mapagpipilian ang ilang mga senador, kaya't napipilitan silang itulak si Pangilinan sa posisyon. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa loob ng mataas na kapulungan? May malaki bang pagbabago na magaganap sa liderato ng Senado sa mga susunod na araw? Matatanda ang naging mainit ang labanan sa pwesto nitong mga nakaraang buwan, at ngayon, tila panibagong yugto na naman ng politika ang ating matutunghayan. Kung matutuloy ang pag-upo ni Pangilinan, ano kaya ang magiging epekto nito sa mga batas na nakasalang ngayon, lalo na at alam ng lahat na magkaiba ang kanilang paninindigan ni Pangulong Marcos I. Asahan ang aming patuloy na pag-imbestiga at pagtutok sa mga nagbabagang kaganapang ito. Pa ang tensyon sa Senado, may panibago na namang usap-usapan tungkol sa posibleng leadership shake-up matapos lumutang ang pangalan ni Senador Juan Miguel Zubiri bilang umano'y susunod na Senate President. Ano ba, Petrang Karawat? Ano ba yan? Ayon sa ulat ng Billionaire News Channel, si Zubiri ay tinutukoy umano bilang consensus candidate. Consensus candidate na posibleng suportahan ng ilang senador mula sa kabilang kampo upang mapakalma ang umiinit na tensyon sa mataas na kapulungan. Yan naman yung mga kababayan. Yung tensyon hindi naman nanggagaling sa pamunuan. Kayo naman. Hindi nanggagaling sa pamunuan, hindi nanggagaling ang tensyon dito kay Senator Alan. Pinapataas nila ang tensyon para pagbukahin na magulo ang sitwasyon. Diba? Diyan sa Senado. May mga ulat din na ipinag-uusapan ang posibilidad na makabuo siya ng sapat na boto sa pamamagitan ng tinatawag na shitmate duck. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa Senado. Pagka meron ganyang ugong-ugong, kadalasan hindi natutuloy yan mga kababayan. Huwag na ho kayong umasa. Hayaan natin si Senator Alan Peter Cayetano yan, SP Cayetano. Matatanda ang nag-abstain si Zubiri sa botohan noong Mayo 11 na nagresulta sa pag-upo ni Sen Alan Peter Cayetano bilang Senate President matapos mapalitan si dating SP Soto. Nauna na rin iginiit ni Cayetano na may mga umiikot na political maneuvering sa loob ng Senado habang si Zubiri ay dati nang nagsilbing Senate President bago ang kasalukuyang liderato. Kung tayong tatanungin, wala ho tayong pakialam kahit sino ang Senate President. As long na magtuloy-tuloy ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. As long na itong si Senator Rodante Marcoleta ang gawing chairperson ng Blue Ribbon. Wala ho tayong pakialam sa impeachment. Dahil alam natin hindi ho sila makakakuha na sapat na boto dyan sa impeachment na yan. Itong si Big Zubiri, medyo pa-virgin pa. Hindi ko alam. Alam niya ata na walang boto o, di ba? Visit yung mga nasa majority doon sa mga taga-minority na pinagpipilitan na stage yung nangyari kaguluhan sa Senado. Kaya tayo ay naniniwala dito sa PH Update na dapat hindi mapalitan ang liderato ngayon sa Senado. Dapat mailagay sa Blue Ribbon itong si Rodante Marcoleta para magkaalaman na. Di ba? Tayo ho kasi hanggat maaari ayaw natin pangunahan kung sino ang gagawing Vice President, kung sinong pipiliin ni BP Sara. Hindi natin pinapangunahan ng mga bagay na yan. Nakadisplay ang larawan ni BP Sara dyan para ituro yung mga kababayan natin hindi pa nakasubscribe. Sabi niya, ikaw nakasubscribe ka na ba? Mag-subscribe ka na. Walang ibig sabihin niya. Yun lang yun. Nakaturo siya sa'yo. Nakaturo siya sa'yo yung ganyan kasi tinatanong ka niya, nakasubscribe ka na ba? PH Update. 1,044,129. Di ba? Nakasubscribe ka na ba? O hindi pa? O mag-subscribe. Wala o yan.
Hindi natin pinangungunahan kung kukunin ni Rodante Marcoleta ang pagiging Blue Ribbon Chairperson o kung ano pa man. Kahit sino yan. As long na ituloy nila, ipatawag nila yung 18 Marine, pagsalitain nila si Zaldico, pagsalitain nila yung ipatawag nila itong si Adrian Darsamin. Wala ko tayong magiging problema dyan. Hindi kailangan Rodante Marcoleta, hindi kailangan ipatawag yung mga nai-implicate at ituloy-tuloy. Ika nga kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo magtungo. Pagkatapos yung kumalat, ito ko, hype na naman tayo. Ba't hype tayo? Kasi may, alam na naman kasama natin. Tingnan natin, meron ba nagpadala ng pangkape? Baka meron nagpakape dyan. Teka lang mga kababayan, mega love. Nako, yari, naloko na. Ang dami na naman nagpakape sa atin. Palpitate na naman ito mga kababayan. Meron akong na-miss. Ito na-miss ko to. Ito na-miss ko to. Ito. Karen, shoutout kay Ma'am Karen Atilo, ha? Ma'am Karen Atilio, maraming salamat, ha? Itong si Nurse Kate, ha? Nurse Kate, na-miss ko tong si Nurse Kate. Maraming salamat, madam, ha? Ito talaga, ano ko to, noon pa man ano ho natin kapanaling natin sa PH Update. Dito kay Ma'am Mocha Princess, maraming salamat. Dito kay Ma'am Marlene DP, maraming salamat Ma'am Marlene DP. Mega love shoutout sa lahat ng nagpakape. Maraming salamat. Okay na tayo dyan, kape lang, okay na tayo. Wala akong ano dyan, wala akong Gcash dyan, wala akong kung ano pa man, ha. Ang atin lang ho dito, i-share nyo ang video, masaya na ho tayo dyan. Walang Gcash, yung mga gusto magpakape, walang problema. Pakape ho kayo, masaya na ho tayo dyan, no? Pagkatapos yung lumabas ng balita na itong si Mig Zubiri, sabi niya ayaw niya yung pagiging Senate President. Nako, ayaw ho talaga nilang tantanan yung usaping leadership change niya sa Senado. Ito naman, ngayon naman si Pangilinan, nagpost si Pangilinan sa kanyang personal FB page. Ang sabi ho nitong si Kiko Pangilinan, hindi po tayo interesado sa pagiging Senate President. Ay, walang boto. Ano nang ka? Diligan mo na lang yung pechay ni Sharon. Pag uwi mo ngayong gabi, kunin mo yung pandilig, diligan mo yung pechay. Paano ba didiligan yung pechay? Ganyan pala. Sorry! Mainit. Kanyari, ito yung pandilig ni Kiko. Ito yung pechay ni Sharon. Diligan mo na lang. Partner yan eh. Pechay lang naman ni Sharon na dinidiligan. Pambihirang yan, di ba? Wag mo nang isipin yan. Alam mo naman, hindi ka magkakaboto. Ang dahilan kung bakit hindi ka interesado, kasi ayaw sa'yo ng mga kasama mo. Bakit? Kasi gag. Di ba? Walang di ba? Yun ka Kiko Pangilinan. Siguro para sa mga Talyanista Tenseymada, mga Dilawan Pinklawan, santo kanila, pero sa sambayan ng Pilipino, basura nga. Ito, SP Kiko, nung to, wasarap pakinggan sa tinga. Senate President Kiko, tagadilig ng pichay ni Sharon. Ayos, ba? Pamira ito. Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na wala siyang interes na maging Senate President. Kasunod ito ng paglabas ng mga ulat tungkol sa posibleng kudita sa Senado. Kudita na naman. Yung mga taga-Malacanang, itong si Ralph Recto, parang sinisilaban ng puwit nila. Pagka nare-realize nila, pagka naiisip nila, si Alan Peter Cayetano ang magiging presiding officer sa impeachment ni Sara. Pag naiisip nila na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa flood control at mai-implicate itong si ganito, si Garjola, ito kaibigan ni Garjola. PH, langya ka PH ha. Marami ka nang nalalaman. Kasalanan yan ni Kong Leviste. Nga kayo. Para kay Pangilinan, mas malaga sa kanya ang pagtutok sa food security ng bansa kaysa sa Senate leadership. Aba, kala ko sasabihin nitong si Boy Pechay mas malaga ang pagdidilig niya ng pichay dito kay siya. Ang tanong, bago ka nag-post sa FB page mo, sinigurado mo bang yung mga dahon ng pichay ni Sharon malinis na? Malinis na, edi approve. At sigurado sasabihin ni Sir Robin sa'yo, approve. Sino maganda?
Si Ma'am Sharon o si Ma'am Mariel? All the way, Ma'am Mariel. Si Mariel, siyempre. Ano ka ka? Alam ko, si Ma'am Mariel, Senator Robin lang yan. Kauna-unahang boyfriend at di ba? Yan ang pagkakaparehas namin itong si Sen Robin. Yung asawa niya, siya ang kauna-unahan at kauli-ulihan. Ang atin, tayo ang kauna-unahan at tayo ang kauli-ulihan. Palapakan. Palupit. Ha? Dito tayo kay Senator. Tuloy pa ba tayo? Meron pa kasi tayong isang balita dito eh. Ibalagbagan kasi itong... nako, ito na. Sana, susunod na video kung napaliwanag, patalakayin to. Next video na ito, abangan nyo na lang. Ombudsman, inuumpisahan nila painitin na sitwasyon. Anak ng toka. Palakpakan para din sa ombudsman. Galing-galingan nyo lang, anak ng toka. Ang mundo umiikot. Meron kong tawagin sa mundo, sa universe. Meron kong tawagin ay salitang karma. Okay? Karma. Okay? Ang pinananalangin ko para doon sa mga siraulo na ginagamit ang kanilang mga pwesto para padapain ang kanilang mga kalaban sa politika. Sana hindi mangyari sa inyo yung ginagawa nyo ngayon na yan sa inyong mga kalaban. Okay? Yun lang. Mamaya na yan kay Cheese. Lagay lang natin dito si SP Kiko. SP Kiko na nante. SP Kiko. Hindi. Reminder lang. Accomplishment ng Marcos administration. Let's go. Tanggalin natin yan. Dito tayo kay Senator Greg. Game. Dr. Cesar, mga kabayan natin, mga nanonood, nakikinig. Ay, hindi lamang sa buong bansa, sa buong mundo. Correct. Pinanonood tayo ng... Oo. Sa analytics na Sir Greg, sa next election, ako gusto kitang makita sa Senado sa totoo lang. Gusto natin makita yan si Greg Honasan sa sa Senado. Sana sa 2028 tumakbo ka dahil ako naniniwala na mas magaling ka kay Ping Lacson. Okay? Ako naniniwala na mas tapat ka kay Tuta Soto. Alam ko kayo yung mga macho black. Yung mga kasama macho black, puntahan mo, pagbabatukan mo, nakatoka, naging aso. Naging mga malalamya, naging mga utusan ni Kokak. Anak ng Petrang Garamata. ang Manila Broadcasting Company, may mga panahon na ang nanonood sa Facebook, sa YouTube is 25% mula sa Amerika. Dito sa Disaricha. Anong tiningnan na ilan yung OFW, ilan yung nasa Asia, ilan yung nasa Middle East, sa Europe, outside the Philippines. Imagine 25% na nakikinig at nanonood sa atin sa YouTube. Dr. Cesar, dagdag ko lang. 14 million na Pilipino ang nagkalat sa 200 na bansa sa buong mundo. 14 million. 1-4. 1-4. Okay. Tapos halos lagpas ng kalahati ng magdaragat. Seamen. Pilipino. So sabi na, pag tumigil magtrabaho ang Pilipino sa Washington, sa United Nations, sa karagatan, babagal ang ekonomiya ng mundo. Ng mundo. Ganun tayo katindi ngayon. Ng mundo. Kayo ay minsan naging chairman ng Senate Committee on Energy at napag-uusapan namin yung, alam mo yung ingay sa Senado, sa Kongreso at kung saan-saan pa. Biglang nabulaga tayo. Madalas tayong nabubulaga eh. Dati yung PCO, Hepe, siya ang leader ng PCO dati si Cesar Chavez. Umalis siya dahil nga hirap eh. Hirap ng trabaho kung mga adik yung mga ginagawan mo ng magandang naratibo, anak ng toka, puro pagnanakaw ginagawa nila, di ba? Nabulaga tayo ng yellow alert, ng red alert, 2 million customers, consumers ng Meralco apektado Wednesday and Thursday. Sa tingin ho ninyo, ano ang unang pumasok sa inyo nung narinig ninyo ang yellow alert, red alert na naging laganap At saka sa Luzon? kanina, Oo, si at saka Atty. kanina. Cynthia. Oo. Nung panahon ni former President Duterte, Dr. Cesar, no? Nagpunta kami sa Davao.
ni former Senator President Soto, Senator Lacson, at kasama namin si Mr. Eddie Manyala, na dating chairman ng Philippine National Oil Company. Okay. Ang mungkahi namin, sabi namin, Mr. President, habang maaga-aga, wala pa nung mga oil at energy crisis, no? Habang maaga-aga. Habang maaga. Foresight yun. Ibig sabihin, foresight. Foresight, para hindi Nakita tayo nyo na yun. reactive. Oo. Hindi tayo magtatatalon kapag nandyan na, nakabungad na. No? Sabi namin, merong joint marine seismic undertaking sa pagitan ng China, Okay. ng Vietnam at ng Pilipinas, paano ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Vietnam, China, and Philippines. Yes, so mungkahin nung ganito, no? Ang usapan, wala kayong technology, yun ang sinasabi natin eh. At kulang kayo sa pondo, pahihiramin namin kayo. Yung hatian, saka na pag-usapan yan. At itong lugar, no, kung saan may natural gas at energy, dahil itong kuryente, nakabase rin yan sa langis, no? Wala yan sa conflict area. Wala yan sa West Philippine Sea. Nasa dulo ng Palawan. Service Contract 63, ang sabi. Naging chairman din kasi ako ng Energy Committee, no? Wala naman ako alam. Hindi naman ako energy expert. Sa energy, Dr. Cesar, para sa ating mga kabayan, dalawa lang ang batayan. Steady supply. Huwag maputol ang supply ng langis para hindi maapektuhan yung supply ng kuryente. At saka reasonable prices. Okay. Abot kaya nung pangkaraniwang mamayan. Okay? So, ganun ang usapan. Kaya lang siyempre, nung nagpalit ang administrasyon, iba na naman ang focus. So, kung itinuloy yun, kahit na may Ganito. ganito May sitwasyon. tag-init. May tag-init. Hindi lang. Pati yung nangyayari sa Middle East ngayon. Yes. Baka mas magaan ang epekto sa mga kababayan natin. Joint Seismic Marine Undertaking. Undertaking. JSMU. China, China, Vietnam, at Philippines. Yes. Sa dulo, sa baba ng Palawan. ng Palawan. Yes, wala sa conflict zone. area. Wala sa conflict area. Hindi pag-aawayan yun. Was it officially recommended? Yun nga, naputol doon. Hindi na namin alam. So ngayon, Anong action ho yun? Executive action? Both houses of Congress? executive Grabe, no? action, energy policy yan eh. Naputol Energy eh. policy? At hindi pwede maghintay. Ang epekto kasi niyan, no? Pag kakulangan sa langis. With completed staff work. Oo, kompleto yun. China na nagsasabi na pag-usapan natin ito. No? Okay. So hindi na ituloy dahil alam mo naman yung kasaysayan natin. Bagong presidente, bagong mayor, bagong senado. Sabi ni author Renato Constantino, Yes. the continuing past. Continuing past. yung pag may bagong nagpapalit, bagong hari, bagong ugali, bagong patakaran. Isa sa ugat ng instability natin, bagong administrasyon, walang continuity. Basta't identified sa previous, lalo na kung kalaban sa politika, may epekto yan doon sa current issue, no? Cultural ba yan? Cultural Ba yan it's a political culture ng mga Pilipino? Yun nga. Hindi na ba tayo gagraduate dyan? Naalala ko from Macapagal to Ramos to Cory. Cory, di ba? Susugin Wala natin, eh. mas malayo Mas pa. Nangyari lang yung continuity na yan. Hulaan nyo ho kanino. Kaya bilib na bilib tayo dito sa presidente na to. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Lahat ng proyekto ng kanyang pinalitan na presidente, tinuloy niya. At hindi niya kinredit grab. Sinabi niya, hindi akin yan. Tinapos ko lang, inumpisahan niya nung bago sa akin. Sino yung presidente na yan? I-comment niyo sa baba kung kilala niyo yan. Kaya bilib na bilib tayo dyan eh. Di ba? Kaya kung pag tinatanong tayo, bakit suportado niyo yung mama na yan? Anong meron dyan? Dahil doon, siya ang katangi-tanging presidente ng Pilipinas na nagtuloy. Walang itinigil. Anong itinigil? Laglag bala lang ang itinigil. Ayun, merong nang hit. Hit na agad. Ano ba yan? Naitigil lang yung korupsyon, nakawan, mga kalokohan, droga. Kahit pa paano yung ibang mga suliran natin dito sa bansa na to. Kahit pa paano naitigil. Hindi ko sinabing totally na nawala ha. Kahit pa paano naitigil. Sino yan? I-comment nyo sa baba. Malayo pa. Marcos Sr. Marcos Sr. Yeah, I was referring to Marcos Sr. Marcos Sr. Oo. 40 years ago. Okay, so nag-EDSA tayo. People power, no? Revolutionary government, freedom constitution. Di ba? We have been doing the same thing. So, Politically, economically, national security.
the same thing over and over again and expecting a different result. Results. Ano ang isa sa una natin ginawa noong 86? Gumawa tayo ng eleksyon. Imbis na ayusin muna yung Sistema. Yung COMELEC. Yung COMELEC. Ayusin yung sistema. Yan. Kumbaga nagpalit lang ng damit. Nagpalit ng damit. Nagpalit ng daon, nagmalian ng mukha. Well, actually, hindi nagpalit ng mukha. Oo. Yung mga namumuno sa mga probinsya, the same pa din. Ano? At sistema. Alright. Ngayon, Tinitingnan ko yung bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ito? Bakit paulit-ulit na nangyayari ito? Di ba ho? To a certain extent, nagkaroon ng pag-asa, di ba ho? Nung 1987, nakita ko yung composition ng 8th Congress. From Jubito Salonga, Tito Gingonan, Neptali Gonzales. Dalawa lang ang minority noon. Juan Ponce Enrile, Erap Estrada. But few months after, Erap Estrada joined the majority. Senate reporter ako noon, Manny Greg. Ano? Hindi ganyan kagulo. pero ako, Dr. Cesar, Okay. hindi ko sinasabing wag natin pansinin itong sitwasyon. No? Alright. Ganon tayo katinding mga Pilipino. Sa dunong, wordcast tayo. Hindi, pwede tayo makipagsabayan sa ibang, Understood. sa ibang lahi. Pero sa puso, champion tayo. Ang dami ng libro na isinulat tungkol sa kultura natin. Marami mga sociologists na ang nagsulat ng bakit ganito ang lipunan natin. Kumbaga sa dulo, hindi tayo natututo. Paulit-ulit na nangyayari ito. Ano? James Fallows, you remember, the damaged culture. Imagine, nag-react tayo lahat doon. Imagine, itong isang foreign writer ng Atlanta Monthly ay magsulat ng Pilipino ay damaged culture. Kaya paulit-ulit na nangyayari ito. Is it a cultural thing? Is it a political cultural thing? Kasi gusto ko... Ano nga sa... yung tanong masyadong obvious ang sagot eh. Di ba? Kung bakit tayo nasasadlak dito sa kalagayan natin na to, dahil doon sa mga ganong klaseng kaganapan, di ba? Dahil doon sa ganong klaseng mentality ng mga Pilipino. Kung sana makita ano ba ugat nito. Ngayon, Dr. Cesar, cultural, political, mahirapan nga ako mag-spell ng cultural. Magsimula tayo sa geography. Alright. Kung nasaan tayo sa mapa. Okay. Tatlo ang pinagdadaanan ng eroplano at barko, no? Tatlong tinatawag na choke points. Yung sa Honshu, Japan yan. Japan. Bashi Strait. Sa gitna ng Taiwan at Pilipinas. Northern Luzon, Region 1 and Region 2, di ba? Tapos Palawan. Sa tatlong choke point, toll gate. Kung kailangan mo ng RFID, dalawa hawak natin. Sa mga daanang ito. Daan ito. Hindi natin sinisingil. Hindi natin sinisingil. We can command. Okay. We can take advantage. Yes. Globally, yan ang pinanggagalingan ng lakas natin. Ibig sabihin, Yung geography strategically, natin. maganda tayo. Yes. Alright. Pero yan din ang balakid sa ating pagkakaisa. Bakit? Archipelago tayo. Any threat, domestically and globally, has to cross bodies of water. Ang pag-iisip pa rin natin, punta na tayo dun sa cultural at historical, no? Ang pag-iisip natin ay Ilocano, Bicolano, Bisaya, Muslim. Diba? Ngayon, i-push mo yung envelope, diba? Pro-BBM, anti-BBM. Pro-Duterte, anti-Duterte. Pro-China, anti-China. Pro-US, anti-US. Narinig mo ba yung pro-Pilipino? Bihira. Hindi, marami yan. Dito sa PH update, di ba, pro-Pilipino ho tayo. Lumalabas lang yung pagiging pro-Duterte kasi noong panahon ni Duterte, doon natin nakita yung mga pulisiya na pro-Pilipino. Ano yung mga yon? Para sa mga OFW, walang laglag bala. Para sa mga ordinaryong Pilipino, ayaw na ayaw ni Tatay Digong yung pinapahirapan, yung pila, yung dignidad ba, binibigay eh. Iyon ang pro-Pilipino. Nakita natin yun nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, pag natagka na Duterte, akala nila yung apelido lang na Duterte, yun lang ang ating ibinabandera. Yun lang yung, kumbaga, yun yung ano natin, kumbaga, Duterte, DDS, ba't DDS? Ano ba meron kay Duterte? Di nila alam yung ipinakita ni Duterte, yung ginawa ni Duterte, na pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Yun eh. Yun yung pundasyon ng ating pagiging Duterte supporter. Di ba? Alam naman ni Sen Greg yan. Susuportahan ko nga yan sa 2028. Alam mo. Susuportahan natin si Sen Greg, di ba? At bihirang may nag-i-invoke niya. Sen Greg, bata mo ko.
Bata mo si PH, ha? Bata mo si PH. Yes. So hindi tayo yung neutral, ha? So, yung geography ay may kinalaman sa ating kultura, Sa ating sa ating kultura. human behavior Exactly. at yung pamumuhay natin. Exactly. Ngayon, Pero di ba ho? hindi, dagdag ko lang, sige ho. Dr. Cesar. Sorry, ha? Go ahead. Sabat, ang yun lang tayo nagkita. Ngayon na ako invite. Mukhang sinadya ng mga colonizers natin na i-centralize yung political and economic power sa Imperial Manila. Manila. Yung tawag ng mga Bisaya, di ba? Imperial Manila. Ay, pati kami doon, tayo sa Bicol, minsan yun din ang pakiramdam natin. Oo. Because ang tingin natin, if Mindanao is to Philippines, Bicol is to Luzon. Okay. Sa Imperial Manila, nandun yung gripo. Yung gripo. Okay? To manage an underpopulated archipelago of 7,100 islands during high tide and 7,200 during low tide. Di ba? Hanggang ngayon, every 30 years, Dr. Cesar, nagdodoble ang populasyon natin. So doble ang pangangailangan sa Yun ang mga tunay na problema natin. Pagkain, food, Correct. clothing, shelter, education, health, at ngayon, the new gold, the new oil, data, impormasyon. Yes. Alright, balikan ko lang bago ako mag-ilang specifics na magre-request sa inyo ng kapaliwanagan. Alam naman ito, hindi ba? Pagka yung mga senador na tumatakbo, di ba ho? Lahat eh. Pag tumatakbo ang senador, maglilingkod sa bayan eh. Yung sinabi mo, hindi ako nitpicking. Alam na, dapat alam natin ito lahat. Dapat alam natin lahat ito. Oo, hindi lang senador. Oo. Di ba? Pangkaraniwang mamayan dapat alam ito. So, di ba le? Pero In fact, I was tempted. I was tempted to post something, no, na salamat sa mga botante nung mga unang panahon, di ba? Kasi ang mga pinipili noon ay kung sino ang may capability, kung sino ang may karanasan, sino ang perceived na may kakayahan at pinaniniwala ang may tunay na pagmamahal sa bayan, kahit medyo abstract yung yun, pero may ganun eh. the best and the brightest. The best and the brightest. Meritocracy. Oh, imagine ho, kasi ho, I covered the Senate. 1987 to 1992. Oh, hindi ako nakakita ng isang senador hinahamon ng suntukan yung dalawang dating Senate President hinahamon yung gusto mo suntukan tayo. Tapos nung kahapon ay nung the other day Si ano yun? Si Trililing yun. Si nakita Trililing. na naman ako. Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo akong hahawakan. As a young reporter, Imagine, testigo ka sa kasaysayan. hindi ko akalain na yan. ganito. Parang Yung kasi mga pinklawan at dilawan senator para mga sintu-sintu eh. Babanat sila sa Senado, sa plenaryo, tapos manghingi sila ng dispensa off the record. Hindi pwede. Dapat doon sa plenaryo ka ng bastos, doon sa plenaryo ka manghingi ng paumanhin. Ganun naman talaga, di ba? Ako yung nangingi ng paumanhin sa gentleman from PH Update. Di ba ganun naman yun eh. Kumaga nagbubulahan pa kayo, gentlewoman, di ba? Aking iniidolo, ang kapitapitagan, mga ganyan yun. Bago mo i-address, bulahin mo muna. kung salita yung ganito ba Siguro yun din yung naging kultura kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Puro bulahan. nag-evolve yung bansa natin as a people. Kasi hindi pwedeng i-isolate yung Senado sa mga tao. Kaya yung I was tempted to post something. Salamat sa mga botante kasi hindi naman ako naging reporter nung 9th Congress. Nung 8th Congress, salamat sa mga Pilipinong bumoto noong 1987. Regardless kung ano ang partisan politics natin noong mga panahon na yun. Because nung ako ay nasa kalsada, Manuel Grade, tinutulan nga namin ang 1987 Constitution. At boycott kami sa election. Nung kayo mga nasa kabataan. Mga aktivista. Bata. Boycott kami noon. Boycott kami sa 1986 snap election. Nung 1987 Constitution, doon kami nahati. Si Kiko Pangilinan, yung NUSP, tsaka si Risa. Sila sa critical yes. Kaming bahagi ng NUSP ay critical no, principled no. Kung naalala nyo yun. Ito ba yung first quarter storm? Hindi pa. 70s yun. 70s. Ito ho yung 80s na. 80s na ho. Okay. Nung kasagsagan. No? Although, kasagsagan. In other words,
parang sa tingin ko, nakita ko na yung isang dating Senate President na hinahamon ang dating Senate President. Anong gusto mo? Suntukan tayo? Tapos nakita ko uli nung Wednesday, bago mag-Wednesday, yung isang senador, wag mo kong hawakan, wag mo kong hawakan. Makakatikim ka sa akin. Parang ganoon eh. Hindi ko in-expect yun, Manoy Greg. Bakit pumunta tayo ron? Okay. Bakit napunta tayo sa ganyan? Bakit napunta ganyan? Sapagkat mataas ang pagtingin dati sa Senado. By the way, Dr. Cesar, hindi tayo ang nagkukwentuhan lang dito. Ang audience natin, yung sambayan ng Pilipino. Correct. Yun ang ina-assume ko. Tama, Okay. understood, yes. Senado. Ano ang three branches of government? Executive, Legislative, and Judiciary. Senado, Legislative. Ano ang unang responsibilidad ng isang responsableng gobyerno? Order, kaayusan, pagsunod sa batas. Di ba? Pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan. Doon tayo magsimula. Okay? May mga batas. Di ba? Kailangan sundin yung batas. Ipaliwanag sa taong bayan para disiplinado, para walang gulo. Ano ang referee dyan? Di ba? Ang referee yung, di ba? Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, yung mga legal na armadong grupo. Di ba? AFP, PNP, isama mo na yung NBI. Ayan. Diyan tayo magsimula ng usapan para malaman natin, ma-analisa natin kung bakit nangyari yon. Diba? Ngayon, merong investigasyon. Kaliwat kanan ng turuan. Di ba? Sa media. Paingayan. Ayan. Paingayan. Nagputukan. Si Sir Cesar Chavez, alam niya yan, galaw sa media. Hindi na makukuning hindi na makukuning PCO secretary kung di ba, kung hindi niya alam ang galaw sa mainstream media. Nanggaling na mismo sa kanya, paingayan. Kaya kung paingayan ang laban, ito sa PH update, wag naman kung natin hayaan na yung naratibo binabali ng mga mismong ika nga gumawa ng kaguluhan na to. I-share niyo po itong video na to, mga kababayan. Sa awa ng Diyos, walang nasaktan. Sino una nagpaputok? Yan ang ongoing investigation. Samantala, ano dapat ang isipin natin? Diba? In fact, yun ang tanong ko sana. Oo. In fact, marami akong inihandang tanong. Pero ang gusto ko sanang, kung hindi tayo nag-energy, ang gusto ko sanang tanungin, bago sa aking mga tanong, ano ba ang naiisip ninyo? Nung nakita nyo nung Wednesday yung nangyari sa Senado, bilang dating naging rebelding sundalo, bilang dating naging senador, bilang dating naging cabinet member, at higit sa lahat bilang isang Pilipino na 78 years old, 77 or 78 years old. 78. Oh, 78 years Hindi ko old. sana sasabihin, pero sasabihin. So actually, yun ang gusto kong itanong. Gusto kong, imbes na ako ang magtanong, gusto ko sanang, ano ang dapat matutunan, malaman, ano ang dapat isipin ng taong bayan sa nangyari noong Wednesday sa Senado. Nakakalungkot. Okay, nakakalungkot. Nakakadismaya. Pero titigil ba tayo ron, no? Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Pagtulungan natin ito. Di ba? Ngayon, gobyerno, di ba? Yung dalawa natin pinakamataas